Hello everyone. Again, I am Efren Matas Abello Jr., the head teacher of Simpatuyo Elementary School, Santa Teresita District. I am your resource speaker on the topic on social content and the development of strategic intervention material and learning activity sheets. Okay? So again, pasadaan ko lang kung ano itong isi-share ko po sa inyo. What I'm about to share to you now are the offshoots and return of investment of SDO Cagayan to me. Okay, kasi ilang beses na rin tayong ipinadala ng SDO Cagayan sa mga national trainings tulad po sa Baguio with Sir Jerry Goze and Sir Nicoy in 2021 yata o 20 yan. Naging part na rin kasi tayo ng orientation ng mga teacher broadcasters, kaya isa sa mga topics na malaga dito is social content. Okay? And then, naging resource person na rin tayo. And at the same time, facilitator ng mga regional trainings, 2 trainings na rin kahit papano. And pinadala na rin tayo ng Regional Office Number 2 noon sa Cabagan for another training on digitization of instructional materials. Nandyan po. No? And then, nag-TTA din po tayo, nagkakandak din tayo ng learning and development for teachers. Ayan, nagte-technical assistance din tayo sa mga work plan proposals and L&D. Okay. And this is the situation of our school during rainy seasons. Okay. And then, ang ating pag-uusapan ngayon ay naka-angkla po ito or anchored with the PPST. Okay, for teachers po kasi. Strand 1.1, 2.3, 4.1, 4.4, 5.1, and 7.5. Whenever na magbibigyan kayo ng pagkakataon to talk as a resource person, always consider the PPST domains na matatouch natin in our discussion. Okay? Our session objective is just to familiarize the social contents in developing scene and learning activity sheets or LAS. Alright. So, social content guidelines. Bakit nga ba social content? Kasi makikita nyo talaga every now and then, kasi learner-centered po tayo. Kailangan lahat, maging si teacher, dapat i-consider natin ang pinaka-the best, no? Para sa ating learners. Lalo na sa mga learning materials and so on and so forth. So while social content, no, in addition to the subject matter na dinidevelop natin to the competencies and performance, kailangan nating i-consider ang mga texts, arts, photos, illustrations of the instructional materials teach social values as well as government's educational trust. Okay? Yan ay consider natin. Okay? So, social content guidelines on human person, nation and citizenship, society, race, ethnicity, culture, religion, gender, population, health and society, environment, at iba pa. Okay, as a person, kailangan yung i-develop natin na instructional materials. Kailangan yan ay nagko-contribute sa ating Philippine culture. Okay, sa growth ng ating Philippine culture, appropriate structures and institution for the attainment of a just and humane society. Kailangan din nating i-develop ang faculties and talent ng isang tao bilang isang tao, spiritual being, okay, made in the as a spiritual being made in the image of God, has dignity, obey moral and legal precepts, kahit magkakaiba tayo ng tradition, paniniwala, kailangan pa rin. And integrate the development of virtues and values. Kailangan nating i-consider lahat yan. Particularly moral virtues of prudence, justice, temperance, and fortitude. Portray how men and women, yung patas, no, na trato sa babae at lalaki. Gone are those days, no, ng mga managerial positions, ang mga gawaing bahay para lang sa mga kababaihan. Hindi na po ngayon.
Gone are those days na ang mga babae or nanay ay dapat gawaing bahay lang. Pagsilbihan ng asawa. Hindi na po ngayon yun. Okay? So kung makikita niyo dyan sa illustration ngayon, katulad niyan, of all the materials kasi, of all the illustrations or photos, bakit ba naman kasi, no? Yan pang ginamit. Diba? So, kailangan natin i-consider. Ito nakuha lang sa mga materials, no? So, nandyan, oh, pilantod, pilantod. Diba, bullying yan? Okay? So, kailangan walang ganyan sa mga materials na i-develop natin. Next is, pananagutan sa lipunan, tutuparin ko. Makikita niyo po dyan, no? Okay? And then, nutrition and citizenship. Kailangan treat national symbols and institution with respect. Baka naman mamaya yung mga ginagawa na natin, nagpapakita na ng kabastusan o pang-aabuso sa ating bandila or sa ating mga national symbols. Okay? Foster obedience to and respect for the Constitution and law. Yan. Encourage participation or participative and responsible citizenship. Avoid any bias favoring foreign products. O yung mga mahilig po. Hindi porket alam ko po, no? Na mahilig marami sa atin at magaganda, matitibay talaga ang mga gawang banyaga. Pero may matitibay din at magaganda rin na gawang Pinoy. So, kailangan balansehin natin. Wag ipagmalaki ang ibang produkto. Okay? Tangkilikin ang sariling atin. Use illustrations and photographs of Philippine communities, objects, animals, and people. Yan. Kailangan natin, pag ginamit natin yung mga ito, wag naman ninyong basta kung saan-saan ilalagay. O, diba? Kailangan maayos. Show Filipino technology, games, dances, stress. Yung mga laro ng lahi. Huwag nyo nga aalisin yung mga yon. Alam ko, no, na na-influensyahan na tayo ng online games. Pero as much as possible, as we develop our IMs, i-consider natin yan. Okay? Next, we have also, ito, yung illustration. Huwag niyong gagamitin kasi ang ating bandila sa pagdisenyo ng mga damit. Mahigpit na pinagbabawal yan, di ba? Next, depict contributions of men and women. Ayun. Naulit ko ito. Okay, ulitin ko po ulit. Done are those days, ang mga managerial positions sa babae lang. Ang mga babae, pambahay lang. Hindi na po ngayon. Okay? In economic and social progress, okay? Foster attitudes of tolerance, understanding, and appreciation of the diverse sexes and groups in society. So, kailangan yan ang i-consider natin sa ating ginagawang IMs. Present a balanced rural and urban society. Hindi porket galing ka sa syudad, malalaki, mga establishment, and so on and so forth, kailangan balanse. Anong meron sa syudad na maganda at hindi maganda, ganun din sa urban. Alright. Give examples of lifestyle or situations existing outside metro. Use both rural and yan yung sinasabi ko po sa inyo. Okay? And then, avoid comparisons that they may be decisive to social classes, culture, or religious. Ito yung, halimbawa, dyan sa cultural or religious group. Diba? Sabi nila na mga religion na ganito, ganyan, and ganyan. Huwag niyong ikukumpara. Avoid that. Lalo na sa gagamitin yung print materials, huwag niyong sasabihin doon ng mga ganitong maniniwala or mga religion ay ganito at samantalang sila naman ay ganyan. Kami, ganito. Huwag na huwag niyong gagawin yan. Alright? Avoid comparison. Show respect of different or for different family patterns. Ang agapota, extended family, single parent, or two parent. Huwag nyo na pong huwag nyo naman pong masyadong i-emphasize ng mga Pinoy kaya naghihirap kasi dahil sa extended family. Hindi po. Right? May tamang pagpapaliwanag at balancing pag-explain po dyan na hindi negatibo ang impact. Alright? Promote and respect the rights of children. Yan. Kung pagmamano ng mga bata sa mga nakakatanda, sa mga may kapansanan, mamaya,
Nakalimutan nyo na may kapansanan pala yung tao. Vulnerable sectors of society, refrain from devoting space and attention to fads or transitory personages and events, untested theories or views. See? So, iwasan po natin yung mga yan. Hanggat hindi natin napuprove through research, huwag nyo pong ipropromote or gagamitin. Okay? Promote the need for a high ethical standards and codes of behavior and their observance in all aspects of Philippine society. Okay? Do not depict physical and sexual, mental abuse of adults and children. Kaya nga, pag nanonood kayo ng mga teleserye o pelikula, nakalagay lang dati dyan, SPG, striktong patnubay at gabay. Okay? Do not give situations that would encourage crime, violence. Sa dami pa kasi ng mga gagamitin mong games, bakit ba naman kasi yung tong its pa? Bakit pa naman kasi yung bingo pa ang ginamit mong game sa material mo? Do not give situations that would encourage crime and violence and vices. Yan yung bisyo, yung mga nagpro-promote ng crime and violence. Wag po. Iwasan natin. Avoid materials that malign people, promote violation of laws and matters contrary to the law. And, naulit na lang po yan, di ba? So, i-observe natin. Kailangan wala din tayong makita na racial discrimination. Okay, ng mga aita daw ay ganito, ganyan, sarat ang ilong, bla bla bla. Huwag pong ganon. Kung mag-describe po kayo, kailangan fair tayo. Hindi porket aita, ang alam lang natin na description ng aita, mga maiitim, maliliit, pango, sarat, and so on, kulot ang buhok. Parang marumi in short. Hindi po. Dapat ganon. Kailangan fair tayo. Ethnicity, culture, diversity in our society. Avoid bias and stereotypes in preference or reference to any individual or group. Okay? Especially now na nandito tayo sa makabagong mundo, nandiyan ang LGBTQ plus A, okay, community. Avoid inaccurate, unnecessary, or inappropriate portrayal or reference to racial or ethnic. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo na kung hindi pa naman ninyo, hindi proven and tested ng research, wag na lang ninyong gagamitin. Okay? Otherwise, magiging opinionated yan. So, ito, tignan po ninyo yan. Oh. Alright? Mga illustration natin. Anong mali dito? Bakit kasi tinalikuran yung bandila? Di ba nakaharap dapat ang mga bata sa bandila? O yan. So yan, dapat ninyong tignan kapag gagawa kayo ng mga materials. Okay? Religion. Use religious references, symbols, celebrations, language, and only when appropriate to the subject. Kung gagawa po kayo, kung halimbawa, kailangan yung gamitin, lalo na sa sariling panlipunan po kasi, kasaysayan po kasi yan. Huwag naman puro mga Kristiyano lang ang ipinopromote ninyo. Okay? During those times, hindi lang po Kristiyano. And until now, hindi lang Romano-Katoliko, hindi lang Kristyanismo ang nag-e-exist. Marami na po. So, kung hindi naman kailangan na sa subject matter, huwag ka na lang mag-cite. Kung mag-cite ka naman, siguraduhin mo na kailangan talaga, okay? Huwag mo lang, balikan natin, huwag ka rin mag-compare. Okay? Next, ensure that any appropriate references to religious groups are accurate. O, paulit-ulit yung sinabi ko sa inyo na ang mga ganitong pananampalataya ay ganito. Samantala sila naman ganyan. Kami ganito, ganyan. Okay? Wala po dapat yan. Role models, avoid sex bias and stereotypes. Ang mga babae, tagalinis ng bahay, gawaing bahay lang. Baka naman mamaya may makita kayo na ang picture tinatawanan kasi ang nagluluto ay si Mister. Okay lang yan. Okay? Baka mamaya lahat, muro tagawaing bahay, gagawa kayo ng illustration, mga pambabae lang ang mga gawaing bahay. Yung sex bias po yan. Sa materials niyo, baka puro icon ng babae. Kailangan balance. Activity number 1, naggumamit ka ng icon ng bata na babae. Number 2, bata na lalaki. Or pwedeng lalaki at babae sabay. Or, huwag ka na lang gumamit. Icons na lang ng mga symbols ang gamitin mo. Huwag ng icon ng mga bata. Portray husband and wife partners in homemaking. Yan, yung mga sinasabi ko sa inyo kanina. Mga gawaing bahay, all around, kahit sino pwede. Hindi pwede na ang pwedeng maglinis lang, tagalaba ay si Mrs. Avoid choice of living persons as role models. Ayan, ito yung mga ano po dyan, yung mga, may mga ina-idol kasi tayo minsan.
So, huwag niyong gamitin sa SIM ninyo, sa last ninyo. Refrain from glorifying. Ito yung sinasabi ko. Di porket nagbigay si ganito and so on, siya na ang laman ng iyong SIM or last. Present a balanced picture of role and workers and managers. Like what I have said, anyone can be a manager. Hindi lang lalaki, hindi lang babae. Okay? Show good role models for public servants. Okay? Though alam natin na may mga public servant na nababalitaan, napapanood na abusado, pero wag naman na yun ang gamitin nyo sa SIM. Alright? For comparison lang naman kung minsan, alam ko, bawal mag-compare, pero if you cannot avoid, kasi gusto mong i-portray ang modelong public servants at saka hindi, well, hindi natin maiwasan. Kailangan natin maglagay ng comparison ng isang leader na kurakot at isang leader na ganito, and so on. Okay? For ano lang yun, for emphasis. Okay. Ito. Halimbawa yan. Diba? So, kailangan patas. Okay, ito. Sige, makikita niyo po dyan. And then, may mga nakapturan po ang ating mga kasama sa DepEd. Ito po yun. Tignan niyo. Disiplinado ang buong kasundaluan. Masama ang extrajudicial killing. Di constitutional ang pagpatay. Matataba at malalaki ang tiyan ng mga pulis. Tama po ba yan? Ako ay isang Pilipino, abusado ang mga pulis. Tama po ba yan? Diba? Sinasabi natin, social content. Kailangan patas. Pulang-pula ang dugo na nagkalat sa sahig. Mabaho ang amoy ng batang hindi naliligo. Alright? So, dapat iwasan natin ang mga ganyan. Gender. Avoid sexist language, bias, and stereotyping of males and females. Ulit na ulit lang sinabi ko, pero pinapaulit-ulit talaga natin para ma-master po ninyo. Okay? So, kailangan patas. Do not differentiate either explicitly or implicitly between the capacity of males and females. Manin and manin in Ilocano, wag na wag nating ikukumpara. Parehas, pantay-pantay lang po dapat. Alright, next. Sa dami pa naman kasi ng mga pangalan na pwede ninyong gamitin. Bakit pa naman kasi Pining Garcia? Ang pangit. Anong pangalan? Uy, Pining Garcia. Ba? Abdul Salsalani. Ang sagong pakinggan. Of all names kasi, bakit pa naman Abdul Salsalani? Malu, ang apelyido Wang. Sino siya? Ay, siya si Miss Maluwang. Diba? And, Tina, ang apelyido Moran. Ano daw? Sino diyan? Ay, si Tina Moran. Diba? Ang sakit sa tainga. So, hanggat maaari natin, mga kaibigan, iwasan natin ang mga ganyan, no? Para hindi mag-RPS at ma-reject ang ating IM. Okay, maintain balance in treatment. Inulit lang natin. Kailangan always balance. Lalaki, babae, or both. Okay? Sa role naman, ganun din po. Sa illustration naman, ganun din po. And ito yon, yung sinasabi ko sa inyo. Nagluluto si Mr., nagtatay si Mrs., o diba? Okay lang yan. Then, population. Promote responsible parenthood and share decision-making in various areas of home. Right. Kailangan makita natin ito. Health and safety. Promote physical and mental well-being. Huwag kayong mag-promote ng tobacco or cigarette. Huwag kayong, kung gagamit man po kayo ng mga ganyan, kung kinakailangan lang, dahil sa pagpipilian ng bata, alin dito ang dapat. Halimbawa, okay? Tabako, alin dapat ang bibilin mo? Tabako, ano ba yung mga nandyan, alcohol, or gatas. Okay lang yun, just for emphasis. Kaya nga, avoid it. Okay? Dinidiscourage natin yung mga nagpro-promote ng narcotics, sigarilyo, drugs, and so on and so forth. Avoid depicting enjoyment of junk foods. Okay? Marami akong nakikita na ganun.
Kung gagawa po kayo ng mga materials, huwag niyong i-promote ang hotdog na daily almusal. Huwag po. Mga junk foods, juice, fresh juice okay pa, pero yung mga junk foods, huwag po. Promote the health and safety standards and precautions. So, lalo na sa science, kailangan maglagay kayo ng mga precautionary measures. Okay? Even sa araling panlipunan, may mga precautionary measures sila kung mag-explore sila halimbawa. Okay? Huwag niyong kalimutan yan. And then, problem solving and division, nakikita niyo po dyan. Okay? And then, environment. Portray lifestyle that lessens the impact of climate change. Portray efforts to conserve country's natural resources. Paano ba natin i-reforestation or i-reforest ang ating bundok? Huwag naman yung barren. Pero kung kinakailangan mong maglagay ng barren mountain at saka sa hindi para mabigyan ng emphasis kung alin dapat ang gawin natin sa ating kapaligiran, well, kailangan yun. Okay? Hindi natin ma-avoid. Okay? Para makita ng bata alin ang tama. Promote personal and community involvement. Okay? Management and sustainable development. And then, ito, nakikita nyo po dyan. For comparison or for illustration, okay lang po. But not the majority or total content of the same or alas, ganun po. Avoid commercial brand names and corporate logos. Gagawa kayo ng mga sino na nakapunta sa urban area? Sino na nakapunta sa city saka hindi? Huwag niyong gamitin ang SM Mega Mall, ang Robinsons Mall. Okay? Contextualize nyo. Huwag kayong mag-promote ng brand name. Huwag mong i-promote yung Bear Brand, yung Alaska. Ang i-promote mo, gatas lang, walang brand name. Okay? Encourage humane treatment of animals and respect of life of all mankind. So yan, may mga nakikita tayo, mga abuso sa mga hayop. Huwag po ganun dapat. No? And then, ito yung ilan pa sa mga samples natin. Okay? So ito yan, branding, Pure Foods, Pizza Hut. Huwag ganun. Ha? Okay, Bear Brand, Nestle, Jollibee. Okay? So, huwag kayong mag-promote ng mga branded names ng mga products. Okay? So, ganyan po. So, ito, sa halimbawa, iniram natin ito kasi yung presentation ko nga pala before it's too late. This is a modified copy from Roslyn Campano of Gonzaga din po. And pinaghalo-halo na natin. So, yan. Dapat may precautionary measure yan. And then, yan, may mga branded dyan. Smart Load na dito. Okay? Mga sigarilyo, yung mga symbols naman yan ng mga okay? The principal goal of education is to create men and women who are capable of doing new things, not simply of repeating what others' generation have done. Men who are creative, inventive, and discovered by Jean Piaget. Jane Piaget. And these are my references, mga katimek or mga kaibigan. Katimek parang nasa radyo. Screenshot na lang ninyo. Don't worry, I will be sending, or I've already sent this copy, the soft copy of our materials to our coordinator, focal person, for your personal consumption. Right? And then, again, okay, knowledge is power. Applied knowledge is more powerful. Multiplied knowledge is the most powerful. Showing you some of my travel adventures due to my part-time and international marketing group. Because of that, nakarating ako ng Taiwan and Bangkok. Yeah. Just to inspire you. Ulit, ako po si Efren Matas Abelio Jr., your resource speaker. Sana may natutuhan po kayo. And sana may share po kayo. And sana mas marami pa tayong mapagsamahan at mapagtulungan. Para po sa kalaman ng lahat, please just message me sa ating personal number or Facebook or di kaya sa ating email para ma-share ko po yung drive. I will share the drive to Ma'am Chris para doon ko ilagay yung mga samples ng ating SIM nga pala Atlas, hindi ko na ibigay doon sa unang kong presentation. So, I will just send the link. Gagawa ko ng drive, doon ko ilalagay yung mga samples
for your additional reference. Ang mga samples na yan, hindi pa po yun quality assured, but then, ang importante, may samples po tayo. I-acknowledge ko din ang SDO Cagayan through the Curriculum Implementation Division, our CID Chief, Sir Rogelio Pasinos, the different education program supervisors in different learning areas, kasi always na tinatap nila tayo. Yan si Ma'am Chris for Araling Panlipunan, dati na po si Ma'am Kawili, si Sir Rodolfo Balad, dati po si Sir yung nag-retire na, no? Si Sir Inocencio Corrag sa mga reading programs naman, sa mga bridging and ELNA and so on so forth. At sa science, si Sir Jerry at iba pa. So, this is just one of the return of investments of SDO Cagayan. One of the activities na pwede nating i-share sa inyo, ibalik sa inyo ang lahat ng kabutihan na binibigay sa atin ng SDO Cagayan. And I'm challenging everyone na nanonood ngayon and participants ng training na ito to multiply yourselves. Okay? Huwag kayong mag-thank you sa akin, huwag kayong mag-thank you sa amin ng mga TWGs, ng mga resource speaker. The simple way to say thank you is by multiplying yourself, by sharing what you have gained today in this training to your co-teachers. Iwasan na natin yung ako dapat lang. No, wala pong ganun dapat. Para maging blessed po tayo. Kung lahat ng matututuhan ninyo, i-share ninyo yan. And I'm sure, 100%, you will be blessed. Magugulat ka na lang. Tatawagan ka na rin. Magugulat ka na lang. May pangalan ka na sa memo as one of the speakers, as one of the facilitators because of your exemplary performance. Okay? Kaya, during the training of that like this. Actually, maghanap din po tayo ng mga quality assurance member team ng ating grupo na Araling Panlipunan. Kailangan nating makita yung makapagbuo tayo kasi bago dapat pumunta sa division office, kailangan sa school pa lang natin meron na kayong team. Sa district ninyo, meron na kayong team. Kasi kayo mismo ang magka-quality assure din. And lahat ng sinishare namin ngayon, lahat ng sinishare ng ating speakers, you have to master all of this because all of these are bullet to perform your part as members of the quality assurance team. So, mabuhay ang Araling Panlipunan Group. Mabuhay SDO Cagayan, mabuhay po tayong mga guro. Huwag niyong kalimutan na i-message po ako sa ating personal account para mag-guide, makapag-share pa ako more about SIM, about LAS, and other related topics, work plan, proposals, and learning and development.